Hi, welcome back to my channel. This is the Mr. Channel, and on this episode, I'm going to do a get ready with me. So I'm going to put makeup on. As you can see, masyado ako maputla right now, while I watch and learn more about this current issue right now, yung blank spaces on the BICAM report of the 2025 national budget. So yun. So I decided to just record this since I'm going to do makeup and at the same time watch and try to react when I can about what I will learn from this video. So I'm going to use products that I already have and products that I have recently acquired. So yung if nakita nyo yung mga unboxing ko in my other videos, so I'm going to use them right now and just do a simple makeup look. Since medyo gloomy yung weather right now, it's starting to get cloudy at least. Meron pa akong natural lighting right now. So I'm going to take advantage of it. And for the video naman, we are going to borrow the video from Prof. Shello, yung interview niya kay Representative Sid Ungab. Okay? So, kasi maganda yung may mga other explanation pa or backgrounder yung interview ni Prof. Shelo kay Representative Ungab so that I and we can learn more about this issue. Kasi ako talaga sobrang clueless. 'Di ba? Bilang maarte lang naman tayo, ganyan. But, issues like this kasi, us as mga mamamayan, dapat malinaw sa atin tong mga nangyayari na 'to. Cause ito kasi yung mga, um, mga activities ng government natin na kung saan na naiinjektan or nababahiran ng korupsyon. So tayo bilang mga mamamayan, responsibilidad nating bantayan kung anong nangyayari, lalo na sa budget ng ating pamahalaan, di ba? Kasi syempre tayong nakikinabang dyan, yung contribution ng mga working people, ng mga tao, um, pinapasok dyan. So, it really is our responsibility to learn about this, yung maging aware tayo, alam natin, dapat nating maintindihan. Nang sa gayon, pagdating ng eleksyon, makakapag-isip tayo kung sino ba talaga yung mga taong iboboto natin na talagang alam at alam kung paano tayo pangalagaan, 'di ba? Sa bansa natin. Hindi lang yung basta tutulungan tayong mapagaan ng buhay, tutulungan yung mga mahihirap, tutulungan yung mga Pilipino, but actually is um, working on it. 'Di ba? So, yun yung importante. So, dapat yung mga ganitong usapin talaga, inaalam natin. So, we should really look for sources of information from people, the likes of Prof. Shelo, because um, she used to work for the government and marami rin siyang knowledge about the government and how things should be or what not. 'Di ba? So, yan. Pero marami pa namang sources dyan. So, maganda is, alamin natin or pakinggan natin kung ano yung sinasabi ng bawat sides, okay? But as for me, I've chosen to watch yung material from Prof. Shelo. Kasi for me, mas na iintindihan ko if sa kanya galing yung, if sa kanya galing ibig sa kanya galing yung explanation. Okay? So, let's go, Prof. Shelo. And while we watch, I'm going to start um,
putting my makeup on. Anyway, asan na ba yung aking panalo? Nawala at ayun. Nasa kamay ko. Okay, Prof. Shelo, go! So, pero kasama po natin ngayong gabi para pag-usapan kung illegal nga ba itong 2025 national budget. No? Naging mainit pong usapin nito kasi nagkaroon ng live ata si dating Pangulong Duterte nung weekend tungkol dito sa national budget. Pero maganda pong mapaglinawan kung ano nga ba itong dokumento na pinag-uusapan natin. So, ngayong gabi po, ang kasama natin ay walang iba kung hindi si Congressman Sid Ungab. Si Kong Sid po ay ilang beses nang naging chair ng Appropriations Committee ng House of Representatives. So, twice, no? At so, walang ibang familiar sa usapin na to, kundi si Kong Sid. So, Kong Sid, linawin natin, no? Ang pinag-uusapan natin na dito ay hindi yung... Wait, commercial break. You're not gonna see me do skincare right now kasi nag-skincare na ako kanina when I woke up. So, diretso na tayo sa foundation. Okay? I'm using Strokes Beauty Labs foundation na liquid foundation and ang shade ko is medium or 01. I don't know if kita but ayan siya. Okay, napaka social nitong foundation bottle ng Strokes Beauty Lab. Okay, continue! Yung GAA o General Appropriations Act na naka-upload sa DBM website. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung committee report ng Bicameral Conference Committee. Alam niyo po kasi, siguro linawin ko lang yung buong proseso ng legislation. Alam niyo po kasi, may version tayo sa House of Representatives. May version tayo sa Senado. Okay, ito yung gusto kong part dito, yung may explanation, may briefing, may background. 'Di ba? Para sa mga kagaya kong taong hindi naiintindihan yung ginagawa nila dyan sa government. Ano ba yung proseso na yan? Bakit may BICAM report, ganyan-ganyan. So, okay, go continue, Prof. Ngayon, kapag natapos na yung proseso sa Senado at sa House of Representatives, may mga ilang kinatawan ng Senado at House of Representatives ang naaatasang mag-meet para i-reconcile ang version na ito. Ito po ay nangyayari sa lahat ng batas, hindi lang sa budget. Lahat ng batas natin ay nagkakaroon ng Bicameral Conference Committee. Ngayon, kung ano itong nabuo ng Bicameral Conference Committee, ibabalik ngayon yan. Babalik na naman sila sa House at sa Senate. Kailangan i-approve yun. At kapag na-approve na, yun na yung nagiging draft na batas. Okay. Kaya pala. Okay, kunyari ako lang yung pangkaraniwang mamamayan na nanonood lang or nakadepende sa news, ganyan. Kaya pala, mga kamamamayan, is yung may topic sa Senate, may mga Senate hearing na yung topic nila is yun din yung tinatopic dun sa House of Representatives. Okay. Okay. Kunyari hindi ko alam, pero alam ko yun. Okay. But thanks, Prof. Shelo, for explaining this for the benefit of our kababayan. Okay? Okay, so continue. Para pirmahan ng presidente. So same process po yan sa lahat ng bill. Ngayon, ang sinasabi ni Kong Sid ay may mga blanco. Tama po ba, Kong Sid? Sige po, paki-explain. Well, actually, I started with part 1 of my study. Then, if you remember, Kong Sid. Nung unconstitutionality nung GAA because na-overtake nga nung budget ng DPWH yung ating DepEd, education sector. So, Yes. i-clarify ko lang, balikan ko lang ng konti yan kasi Sige po. akala nila DepEd, hindi yan DepEd, that's the education sector. At saka yung cluster na yan, yung education sector, klaro yan na nakalagay yan sa BESF, yung Budget of Expenditures and Sources of Financing. Isang page doon, naka-allocate yon isang sektor. Saka nung gisubmit yung NEP, si Presidente mismo, meron siyang budget message. Saka sa budget message niya, doon nakalagay na we give priority to education. The total budget, number 1, is 977 billion for the education sector. At nagtali yun sa kung ano yung nakalagay sa BASF.
And number two is DPWH. So what happened was, di ba nagkaroon tayo ng 3 readings sa lower house, 3 readings sa upper house. In fact, even the introductory portion of that General Appropriations Bill, cite din yun, yung 977 billion education cluster. So I really wondered why binago nila yung what constitutes the cluster, no? So mahirap baguhin yun kasi nasa BASF yun at saka nasa President's Message. So diretso na lang tayo sa BICAM. Pagdating sa BICAM, binawasan ng education sector ng 31 billion. Dinagdagan naman ng 288 billion yung DPWH. So DPWH. 1 trillion. Oh. Kahit anong hokus-pokus pa ang gagawin diyan na dinagdag nila sa education sector, hindi pa makahabol kasi ilang billions pa. Kahit isama mo yung, although sinama na lang PMA, PNPA, considering na the students there receive stipend, di ba? Sa AFP, saka sa PNP. Aside from that, the faculty and staff are receiving salaries from the security sector. So, klarong security sector. May dinagdag din sila na salary differential. Na klaro naman yung salary differential all belongs to NPBF. So, klaro yon na mas malaki talaga ang DPWH budget. So while working on that, nakita ko rin yung ginalaw yung earmark funds. So, Okay. No, recently knowing or finding out or learning na yung budget ng education is dapat siya yung pinaka malaki as per our constitution. So, nakakataka na agad bigla yung bakit yung sa DPWH mas malaki pa sila, di ba? So, yun. Pantay ba ang kilay ko? Teka lang, Proshelo. Wait ha. Kilay is life, so we need focus here. We need focus. Alright, wait lang. Prof. Shelo. Wait lang. Representative Ungab. I hope hindi nyo naririnig yung party dun sa gym na malapit dito sa bahay namin. They are having a blast right now. So, dinig na dinig ang kanilang sound system. I hope you don't hear it. But, yeah. Life is such. Okay. Mukha na bang disente ang ating kilay? Wait. By the way, I'm using the Face Shop na brow pencil with spoolie brush. I've been using this like for the longest time. This is my, I think, third pencil. It's the same pencil that I use for clients. I have the shade. Teka lang, wala nga akong salamin. I believe this is gray brown. And then I also have yung isa pa nilang shade which is dark brown. So, yon. Okay? Ayan, medyo okay na ba yung kilay ko? Siyempre, i-groom natin ng konti yung kilay. So, I'm gonna use here from Strokes again. Ayan, kita nyo ba? From Strokes, kanilang brow. It's there. It's I Am Enough Brow Fixer na clear. So, parang brow mascara. Okay, just to put the brow in place. Like, teka lang. Mag-uusod lang ako ng mga mirror sa harap. Okay, so just to fix and put the hair in place. Like so. Ganyan. O, diba? On the other side naman, para
ayos yung hair without looking too stiff. Yeah. Lagyan natin ng brow gel. Yan. So it's also a good practice that when it comes to brow gel, girls, you start with something clear like this. Okay, yung sa strokes. Um, I'm, I don't remember. Meron pa isa. I can't really remember. Pero may mga um, makeup brands din na yung mga mid-range na mga makeup brands na meron din silang mga clear brow mascara. Okay? Careline ba? Sorry, I forgot na. Anyway, moving on. Prof. Shello, continue. Nakita ko yung ginagalaw yung earmark funds. Maybe another topic yung cello kasi mahaba. No, mahaba earmark funds Ay, Kong Gigalaw. Sid, before you proceed, alam niyo po, madugo tong usapin na to. Tapos ako nga po ay napagbibintangan na DDS na daw ako dahil dinidiscuss ko tong issue na to. Alam niyo po, ako'y walang kulay. Alam ni Kong Sid na ako'y nananawagan din at sumusuporta sa impeachment ni VP Sara. Pero ito pong usapin na to ay usapin ng budget. At And I believe si Prof. Shello used to be an undersecretary ng Department of Finance. And yung what I know about her is she was anong tawag dun, referred, hindi lang refer, she was highly nawawala. This is why I like having live streams with the community na nag-chat. They supply me with the vocabularies and the terms that I need. Because yun nga, yung aking brain power is hindi na masyadong reliable, hindi na tayo masyadong sharp. Very forgetful na ako. What do you call this? May highly endorsed siya by someone na sabi kunin siya as a person na undersecretary dun sa Department of Finance. And when she was already working there and she was, um, making things move the right way, I think nagkaroon ng conflict with how she's suggesting or recommending things to be or how things should be done, based on what she thinks is what is right for the government and the Filipino people. And then nagkaroon yata ng clash of some sort and hindi niya matake, and that's why she opted to just resign because hindi sila, it's as um I want to say as simple as that, kasi walang halong kulay or whatever. It's just that hindi sila mag-jive ng work ethics, work principles, work style nung kanyang superior during that time. So yun. And after that, she then, I think even before that, she's an advocate of letting yung mga Filipinos learn or know more about our government and how things or policies should be um, followed. Parang ganon. Parang ganon, okay? So, continue, Prof. kailangan, natutuwa nga ako na mas marami ng Pilipino ngayon ang interesado sa usapin ng budget. So wag po nating lagyan ng kulay. Kasi pinipresenta po natin dito ang facts at importanteng malaman ng tao kung ano ang tunay na nangyayari sa budget ng bayan at kung ano itong proseso ng budgeting. Which is why we should all be thankful na we have platforms as like YouTube, TikTok, Facebook, na merong avenue para dun sa mga maaalam na tao na i-explain sa atin, sa mga mamamayan, in a way na madadigest natin, na maiintindihan natin, and um, ma ma-absorb natin yung knowledge and magkakaroon tayo ng parang discerning mind or yung
Discerning in Tagalog. Mapang-usisa, and then yung nag-a-analyze tayo para yung mga desisyon natin is may backup siya ng information. Okay? Ng right information. Yun. Dahil kung tayo po ay didikit lamang sa isang kulay at papayagan natin na masira at mabastardize yung mga ganitong proseso, ay magiging paulit-ulit lang ang korupsyon sa gobyerno. So, Yes. isang tabi po natin ang ating mga kulay. Pag-usapan natin kung ano ang tunay na problema nitong budget na to, dahil ito ay tax na binabayad natin. Okay? So, makinig po tayo. Sige po, Yes. Kong Sid. The budget is the lifeblood of our nation, no? Na, kung ano man yung mga plano, ano yung mga dreams natin, i-convert mo yun into figures. So, yun yung ating plano, doon i-convert sa figures para ma-implement. Well, na-touch ko na rin ng konti yung earmark revenues. Earmark revenues, ginalaw yung PhilHealth. You know, that came from Syntax law, which we passed in 2012, which says 80% of the excise tax on alcohol and tobacco will go to 80% will go to universal health care. Yun yung nakalagay sa health insurance nung mga indirect beneficiaries sa PhilHealth. That affects 25 million. At saka tinanggal nila yon. Hindi lang yun, yung DSWD, 4Ps, tinanggalan ng 50 billion. Well, dapat huwag tayong magkamali dyan kasi kung ikaw ay isang totoong ekonomista at you really care for the country, you look forward to long-term development financing of our country. We address economic development and anti-poverty measures, no? Kasi yung 4Ps naman is an anti-poverty program. Like in line with the PhilHealth kasi kailangan ng malusog na population, no? Actually, kausap ko nga po yung mga ibang 4Ps recipient ngayon at hindi na, mukhang nababawasan na at hindi na sila nababawasan na. nakakatanggap ng... May mga waiting list pa tayo dapat. Yes. How can you reduce poverty na ang ating roadmap sana by 2028, single digit na lang ang ating poverty rate. So, that was supposed to be the social compact of the admin 2028, no? So, i-touch ko lang yan kasi dapat may malasakit sana yung gumagawa ng budget, no? Let's not be opportunists but real economists, no? Nagpaplano sa bayan. So balik ako sa tanong mo doon sa nakikita ko na blank items. So as I was looking into those earmark revenues, ginalaw pa pati yung special account in the general fund. So while habang nagre-research ako, sabi ko, ang gulo-gulo nito. Binalikan ko, I tried to work back. Sabi ko, paano ba to? So alam mo naman, matagal ako sa Committee on Appropriations noon. Bago akong chairman, dumaan talaga ako sa proseso, naging vice chairman ako. So I really went into the rudiments of budgeting. Saka nagdi-defend talaga ako noon. When I was vice chairman, nagdi-defend talaga ako, nag-aaral ako. It's a continuing learning process. So sabi ko, balikan ko kaya yung BICAM report. Hinanap ko. Mahirap hanapin yung BICAM report. Wala sa DBM website, wala sa Senate website, wala din sa House website. So, bakit ganun? Bakit wala? What's happening? So saan yun nakuha kong Sid itong... Sa emails. Kasi... pinadala sa mga congressman. Pinadala sa mga email kasi yung mga agenda at saka yung important documents, everyday nagpapadala ang secretariat noon. So, more than 300 members of Congress at saka 24 members of the Senate, pinadalhan kami ng individual emails. Kaya ngayon pa lang, yung mga nagsasabi na draft lang yung na-receive ko, sorry, na-receive ko yan, ipakita ko yung email na na-receive ko. At saka pirmado yan, hindi yan draft report.
So Actually, binalikan ko. kino-confirm ko na po na Oo. original yung natanggap ni Kong Sid na document at legit na BICAM report dahil may isang senador na nagpadala din sa akin ng kopya ng bicameral report. Maaari nating ipakita. Ipakita natin ngayon kasi Oo, Yes, okay. that's um, 222 to 25 pages. 200 Okay, 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 okay. A copy that was sent through their emails. Doon pinadaan sa emails. Yung copy. And nakalagay kaya doon sa yung text ng email na yun na here is the official copy of blah 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 or attached with yung mga ganon, di ba? Pag emails, di ba ganon? May ano, um, may context. Yung kung sino man yung nagpadala, hindi na ka naman basta-basta magpapadala lang ng document, di ba? Without saying what it is dun sa body of the email letter. So, di ba? Sinasabi. Kasi, syempre, mamaya, yung email na attachment na sinesend sa'yo is, ano, anong tawag doon? Yung may virus. Di ba? So, syempre, dyan sa kanila, hindi ka pwedeng magbiro ng mga attachment na pinapadala mo. So, sabi nila galing sa secretariat? Something? Ulit? nagpadala din sa akin ng May lang yung na-receive ko. Sorry, na-receive ko yan. Ipakita ko yung email na na-receive ko. At saka pirmado yan, hindi yan draft report. So Actually, binalikan ko. kino-confirm ko na po na original yung natanggap ni Kong Sid na document at legit na BICAM report dahil may isang senador na nagpadala din sa akin ng kopya ng bicameral report. Maaari nating ipakita. Ipakita natin ngayon kasi Yes. Yes, that's 222 to 25 pages. 222 pages. Sige. Yeah. To show. Bukas natin. Actually, noong araw, binabasa talaga namin yan eh. In fact, during our time, maganda yung pag-explain ni Shelo, no? Na yung House at saka Senate may ibang version usually. So iba yung figures na papasa ng House, ibang ng figures na papasa ng Senado. Kaya kailangan mo ng actually mangangailangan ka ng tinatawag na bicameral conference committee Okay. to harmonize or to reconcile the differences. Yan. Ayan. Pakita natin na Kong Sid. So ito Ayan, po yung yun. itong Bicameral. Teka lang, may sasabihin lang ako kasi as a person na nag-work sa mga ad agencies, no, merong standing, I don't know if it's a cultural thing or an agency thing sa mga pagpa-file name ng mga bagay-bagay. Diba meron yung final artwork. Final artwork. Triple final artwork. Ito na talaga artwork. Yung mga ganong klaseng naming ng mga file dito. Ano yung nakalagay sa kanila? Bicam. Teka lang ha, Bicam hindi ko makita. Wait. Yung file name ng PDF. HB10800. Ano ba ibig sabihin nun? Wala lang nga. Shinare ko lang. It's not saying na dapat ganon sa lahat ng industries, but for sa mga taga-ad agency, may ganon. May ganon pagdating sa pagpa-file name ng mga bagay-bagay. So, yun lang, ha? Okay, continue. Conference Committee report. Ayan na, may ano. So nakasummarize po dyan yung mga changes Oh, yung HB is yung House Bill something numbers. Okay. na nangyari sa bicameral Uy guys, first time lang akong nakakakita ng mga ganitong documents from the government. That's why for me, this is very interesting. Pero I'm not saying that I will be able to digest this in one sitting. So, explain nyo pa.
Bicameral Committee at pinirmahan po ito ng, tama ba ko yung seed? Ito yung mga miyembro ng Pumirma. Bicameral Committee, Merong no? portion diyan na nandiyon yung pangalan. Actually, hindi lahat nakapirma eh. I don't know Mm-mm. kung So ah, 222 pages po ito. Ito po yung mga changes na ginawa nila, no? Tapos yes. nandito yung summary po yan. Yan. Tapos ay sa bandang gitna ay nandito yung mga miyembro ng Bicameral Committee. Ito pong dokumento na to ay hindi publicly available. Hindi po to makukuha ng mga taong bayan, hindi natin to makikita. So ito po yung miyembro ng Bicam. But that's a public document, no? It should be. Oh, thanks for stressing that out na it's a public document. So I think, no, parang moving forward, we Filipinos, we yung mga ordinaryong mamamayan, should learn how we can secure documents such as this in the right way. Kasi syempre, hindi mo naman, di ba? I mean, hindi mo naman siya usually kukunin or i-request, 'di ba? Ng isang ordinaryong mamamayan. But when you need it, 'di ba? When you need it and it's readily available, such as a public document such as this, maganda yung maturuan tayo kahit common Filipino tayo, no? Kung paano tayo kukuha ng ganito. Paano tayo magsisecure ng mga gantong public documents. 'Di ba? But it's good na rin na na-mention ni Congress Representative Sid na it's a public document. Dapat madalitong makuha Wait. makukuha ng mga taong meron. Ulit. Yung summary po yan. Yan. Tapos ay sa bandang gitna ay nandito yung mga miyembro ng Bicameral Committee. Ito pong dokumento na to ay hindi publicly available. Hindi po to makukuha ng mga taong bayan, hindi natin to makikita. So ito po yung miyembro ng Bicam. But that's a public document, no? It should be. Dapat madalitong makuha no? Pero tinatago ito So ayan po, si Senator Grace po ang chairman ng Senate at si Congressman Zaldico ang chairperson ng House of Representatives. At ito yung mga miyembro. Ayan po, si Senator Pia Cayetano ay hindi pumirma. Senator Bongo, Congressman Asidre hindi rin pumirma. Senator Legarda, Congressman Neptali Gonzales, Senator Risa Hontivero, Senator Amy Marcos ay hindi pumirma. Congressman Madrona, Congressman Duavit, and Senator Coco Pimentel. Yung mga hindi pumirma, yes. Oo. Yes. So if you go down, baba ka lang ng konti, SP11, page SP11, makita mo na yun na merong blanco agad. Tingin ko lang, na-shock na kagad ako na may blanco SP11. Page SP11. Yan, ito. Department of Agriculture. Yan. Nakita mo, may blanco na. Opo. So yung sa NIA, delete the amount in figures and replace with blank. PCA total. So hindi lang po itong page na to, several pages po ito. Several ito po pages. At saka, yes. Ayan, so marami nang nakita ko, na-shock ako because alam mo, nakakailang GAA ako na dinaanan ko. Never ako nakakita ng Bicam report na may mga blanco. Sabi ko, kahit naman siguro sa bahay, yung anak mo, utusan mo bilhin ng asukal, ito yung batit mo, blanco. Kung Sid, paki-explain po, gaano kahalaga itong committee Bicam report? At ano yung relasyon nito dun sa GAA na pinirmahan ng presidente? Actually, yung Bicam report, dahil iba yung version ng House, iba yung version ng Senate, kailangan i-reconcile mo yan. At saka yung reconciled figure mo, yung final na lumabas na Bicam report, page by page, item by item, line by line, yun ang lalabas dapat sa GAA. So ang question ngayon, bakit may figures lumabas sa GAA? So kasi yeah. Yun na nga yung sinasabi nila na parang may mga blanco. Pero ang sinasabi ng presidente, walang blanco yung nakarating sa kanya. So, at what
point, nagkaroon ng filling in the blanks. And who are the people involved in filling in the blanks? 'Di ba? Hmm. Wait, teka lang. Okey-dokes. Kasi Di ba? halimbawa, so itong committee report na to ang magiging basihan sa pagbuo ng third version na bill, yung GAB, no? 3 Oh, na general, pagbobotohan. GAA na talaga, GAA. Kasi Ay, GAA, General sa Appropriations Act dalawang na kasi draft na, final draft na ng pala Senate, eh. draft ng House, Tama. yes. So ito na yung last. At hindi Last po na, yan pwedeng baguhin ng House at Senate. A-approve na lang nila kasi kung babaguhin uli yan ng House or ng Senate, di babalik na naman uli dapat sa BICAM kasi dapat parehas na nga po eh. Dahil At na-reconcile na sa may BICAM, di proseso ba? pa, Cielo, may proseso pa. After ma-approve ng Bicameral Conference Committee, babalik ka sa plenary. Papa-ratify mo sa both houses. So, i-approve ng House, i-approve sa Senate, yung Bicameral Conference Committee Correct. report. So, So, hindi sila pwedeng mag-ratify ng magkaibang dokumento. Kaya Oh, I see. So, may version ng Senate, may version ng House of Representatives. So, if may difference doon, nagbabaycam sila to reconcile those differences. And then when they come up with one document, magkakaroon ng plenary for both of them to sign off or ratify that one reconciled document. Lahat sila present doon sa plenary na yun. Yun, tama ba? Yung naintindihan ko, na-gets ko? ang kasi, pagbabasihan nila oo. ay yung pinroduce ng bicameral committee report, 'di ba? So, ngayon pag pinasa na yan, na-ratify na ng House at Senate, yan na yung nagiging GAA at yan yung pinapirmahan sa presidente. Yes, yung BICAM committee report na yan ang maging basis ng enrolled bill, yung final na bill na pipirmahan ng Speaker, ng Senate President, then pipirmahan ng Presidente. Correct. So, it's very, very highly questionable. Actually, oo nga. I mean, ba't gano'n yung nangyari? And how could some representatives natin, no, how could they let that happen? I mean, sinasabi nung iba kasi short na yung period, yung time. So, you'd rather do a wrong thing, 'di ba? Kesa gumawa ng tama or kesa magkaroon ng delay kung tama naman yung gagawin nyo, 'di ba? Bakit sila gano'n? 'Di ba, guys? Bakit gano'n? Kung bakit nagkaroon ng blanco at bakit nagkapirmahan ng blanco. At saka kung bakit na-ratify ang blanco. At kung paano nagkaroon ng figures doon sa GAA na meron namang blanco doon sa. So somewhere, somehow, in between the BICAM at saka before the signing, may nag-fill up. Seems like it. Anyway, I'm going to use yung parang shade na ginamit ko kanina before I went on to the dark shade. Itong shade na to. I'll put this dito sa ilalim. To connect lang yung color, yung shade. From here, dito sa baba. Ang laki ng eye bags ko, ladies and gentlemen. I'm so sorry. I've been like not getting enough sleep and eating a lot of salty food recently. So, magdi-detox tayo soon. Okay, wait lang. I'm gonna put that here.
Okay, and then I'm going to use my Mersey gel liners here. I have two. Yung isa, as you can see, darker, and then ito lighter. So I'll use yung darker to tight line yung upper lash line ko. So to do that, um, so ito siya. This one, ang shade is Dutch Brown. So here's the shade Dutch Brown. It's from Mersey. Okay. Ang ganda nitong gel liner na to because very easy to apply. And then once it's there, give it a few seconds, um, mag-sustain na yung color and then waterproof na siya. So you would need a very good makeup remover to clean up your eye makeup pag, sleeping time na. So, I'm gonna pause lang muna tong video cause I need to concentrate when I'm tight lining, okay? So, wait lang guys. Mabilis lang to and I'm gonna show you how easy it is to put this on. And, medyo i-forgive nyo lang ako ng konti dahil makikiliti yung mata ko. So, baka umiyak ako. Baka maluha ako, okay? Wait up. So, ganyan, mag-tight line. Nakikiliti ang mata ko. So, nakita niyo ba? As in, I've been doing tight lines for the longest time and until now, talagang makikilitiin yung mata ko at naluluha talaga siya. Pero nakita niyo ba how easy ko nalagay? Ayun na yung product, oh. 'Di ba? So, when you tight line your eyes, mas nade-define niya yung eyes nyo without your eyes looking to parang drinowingan ng pentel pen. 'Di ba? So, yeah. Wait lang nga, naluluha pa kasi ako eh. Okay, so moving on to the next eye. I'm gonna show din ulit. You're gonna see how easy. Wait up. Yon. So, yan. Gusto kong kamutin yung mata. But it's there na. Okay, so na-tight line ko na siya. Ayun o. I'm gonna put naman dito sa taas. Sa upper lash line naman. Okay, wait lang. Okay, ganito naman. As close to the lash line as possible. Yan. So, nakita niyo yung difference ng na-define na eyes sa hindi pa na-define na eyes. Kaya, gumagamit ng eyeliner. Okay? So, gel liner, pencil liner, and sometimes even liquid eyeliner. Okay? So, yan yung difference nila. So, mas nag-open up or mas nagpa-pop up, pop out yung, yung eyes, di ba? Mas nagkakaroon ng dimension. Okay. Next, dito na sa kabila. Wait.
Okay, so ayan na siya. Now, if you want to put a little like tungkil or cat's eye sa dulo, idiretso nyo lang yung linya hanggang dun sa dulo. Like so. Diba? Pang-elongate ng mata sa mga maliliit ang mata. Like so. Ganon. Okay? And then, so I use the Dutch brown, di ba? So yan yung mas dark. Now, I'm gonna use yung mas light. Ay, mali. I'm gonna use yung mas light niya. Ayan, for comparison ng shades nila. I'm gonna use na itong mas light dito naman sa lower lash line. Okay? So, yon. Mas light siya para hindi masyadong dramatic ang dating nung eye. Parang medyo normal lang. Just to help define my eyes. Okay? Yan. Okay, kablang side. Yon. Ganon. Okay. Then next, oh no, wala pala akong eyelash curler na dala-dala. Wait. I know I have, but ayun. Meron. Okay. So, I'm going to curl my lashes, put my mascara on. Okay? Go. So yun yung malaking tanong. Oh yeah, whoever filled this up has no legislative authority already kasi tapos na yung budget eh. Correct. Oo. So, At kailangan na that's- finalize yung lahat ng item na yun sa BICAM. Kasi hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng baguhin yung pinroduce ng BICAM kasi nga, nire-reconcile na niya yung differences between the House and the Senate. saka first time in history nangyari ito na iniwan na may bakante, na may blanco. Wala akong maalala talaga. That's why very important yung basic knowledge on budgeting talaga sa mga BICAM members, lalo na yung chairman. Oo, na alam nila yung basic policies. Yung number one, yung constitutionality. Number one, yung education. Dapat man lang na-check, no? May na-check man lang. Second, number two, leave no blanks. Paano yun? Yes. At saka nung araw, Shelo, hindi ka magkamali eh. Kasi inabutan ko during my time, ganitong ginagawa namin. Yung House version, meron kaming summary. Yung Senate version, hinihingi namin. So, ako as head of the Bicameral Conference Committee, gagawa kami ng matrix. Ito ang House, ito ang Senate. Then what's the difference? Then one by one, let us reconcile the difference. So, hindi pwede mong magkamali. Dapat ganun talaga. I mean, in any business, company, or something, if may dalawang source ng information and then you need just one, you will reconcile both, diba? Ganun talaga. Hindi mo magdala. Ito, nagdududa ko, gumawa talaga sila ng another version. Naging third chamber talaga. Walang reconciliation. Dumiretso na ng budget. So, maraming madidemoralize, or this is a bad example for those employees who are working hard. Dumaan ka sa gobyerno, di ba? Yung mga empleyado, nagpipresentar yan. Merong DBCC, merong NEDA. Actually, when you have like yung ganun nga, no, sa isang company, may mga subordinates ka na pinapasunod mo na gantong process. Yun nga, yung parang if may information na manggagaling sa isang department and may information na manggagaling sa another department and you have to come up with a policy for the whole company, then may reconciliation nga, di ba, na mangyayari where everybody would have to agree and review everything
agree on every single point na nagkaroon ng changes or nagkaroon ng what do you call this? Yung parang give and take, may compromise of some sort or something, ganyan. Kailangan mag-agree lahat ng parties involved. And then you see this on our government, on the national level, nakaka... I don't have the word for it. Merong DBM hearing, tapos bibigyan ka pa ng ceiling, tapos pagdating sa house, mag-second reading ka pa, pipila kayo, walang tulugan, maghihintay ng time nyo, tapos questionin ka pa. Expected naman na yan kasi madaming questions. Tapos pagdating sa final pala, baliwala Babago-baguhin lang. yun. Kung Because ano yung masasabi nyo, yung sinasabi na draft lang naman daw tong ipinapakita nyo? Draft committee report. Hindi daw to yung final committee report ng BICAM. narinig ko yan, pero sabi ko, huwag na kayong magparusot. Nahuli na kayo. Actually, how could you even accept or sign on something na blanco? I mean, even if it's just a draft, yung pertinent details dapat nandun. 'Di ba? Kumbaga kompleto na. Sa draft, parang magpa-fine tuning na lang kayo later on. Pero kung may mga pertinent details na blanco, 'di ba? Hindi man lang siya yung tipong information supplied and then i-edit out nyo na lang or i-revise nyo na lang. Hindi wala. Wala, blanco yung information. So, how could you even call that as a simple draft lang? And then, draft, tas may pirma? Diba? And, there should have been an indication na what they're looking or reviewing draft version. Ba naman yan? Ano ba namang klase magtrabaho itong mga tao na to dito sa gobyerno? Paano siyang naging draft? Pirmado na siya. It can never be a draft because pirmado. At saka, Exactly. you presented that to us, although I was absent, but I was here in Davao, I saw the BICAM, you presented that before the ratification. That means that was, you asked the votes of the congressmen and the senators to ratify. So, imposible maging draft yan. So yung bill po ba na ito ay itong committee report na to ay na-circulate sa mga congressman at senador bago nagbotohan? Ano po yung date ng email sa inyo? Napansin nyo? First meeting nila, gi-assign sa chairman and ng House at ng Senate, which usually is the practice. Pero during sa time namin, nagmi-meeting kami yung House panel, nagmi-meeting ako sa aking BICAM members. Yung Senate panel, nagmi-meeting din yun sila sa kanila. So we compare notes. Then pagdating sa last day, supposedly pirmahan na lang, no? Titingnan doon. So I think that's what happened. Pag-approve, pirma agad. Kaya lang, hindi nga titingnan isa-isa or whoever is in charge here should have made sure na puno, kompleto. Hindi mo Anong reaction mo dito? Anong reaction mo dito, Kong Sid? Kasi ito yung statement ni Yusek Hope. Ano nga ba yung pangalan nun? Ng DBM. To further clarify, the BICAM report is not the bill. And we understand that due to numerous details involved, it has been the practice of the BICAM committee to leave certain items blank in their report when they refer to sections of the GAB that they did not or they do not intend to alter or amend. Hold on. If it has been a practice of the BICAM committee to leave certain items, then why would somebody as Representative Ungab call it out na hindi dapat blanco yung mga nandun? And parang ano lang naman. Then, di ba? I mean, I cannot say na parang common sense. But,
um, when you're truly working and trying to parang have something na magiging law, hindi pwedeng may lapses, di ba? Hindi pwedeng may lapses kasi buong Pilipinas yung apektado eh. It's not just your department or your team, di ba? Pero kung Ah, hindi na inalter or amend, hindi na yun kasama dun sa committee report? Teka muna, the committee to leave certain items blank. In my time, at saka wala akong maalala na may iniwan kaming blank. Maghanap nga kayo ng mga old BICAM report, ipakita nyo yan. Because that will really make the budget illegal and unconstitutional. At saka, I understand you pass an omnibus motion to allow the technical Oh, staff wait. to make correct. Oh, wait. So, the simple fact na if merong blanco is magiging unconstitutional, then would you leave something ng blanco? If ganun yung repercussion niya, magiging unconstitutional siya. Di ba hindi? Kasi alam mo yung magiging ending eh. Alam mo yung magiging ending ng mangyayari kapag merong mistake or merong missing piece dyan sa particular document na yan. And it's not just any other document na okay lang na blanco. 'Di ba? Hindi eh. May mangyayari kapag blanco eh. So, how could you even let that pass na blanco nga siya? Kaya nakakadismaya yung mga taong ano no, yung mga taong nandun na naging involved and then you hear them with their excuses right now. Parang sarap nilang tuktukan. Corrections only on grammatical Ulit. constitutional at saka that time at saka wala akong maalala na may iniwan kaming blank. Maghanap nga kayo ng mga old report, ipakita nyo yan. Because that will really make the budget illegal and unconstitutional. At saka, See? I understand you pass an omnibus motion to allow the technical staff to make corrections only on grammatical printing errors. Oh. Not so much you on allow the the staff to make information. changes that doesn't change the meaning. Kung palit Exactly. yan ng figures, nako, hindi pwede. Oh. Ano, Yusek yung nagsabi niyan? Totoong Yes, Yusek? si Yusek Hope Libiran ng Nako. DBM. Where did you learn your budgeting, ma'am? So ngayon, 'di ba mga kababayan, ngayon natin nakikita kung sino-sino mga tao yung kung anong klase ng mga pagtatrabaho yung ginagawa nila, no? Grabe, no? Nare-reveal. Nare-reveal talaga kung sino yung maayos magtrabaho at hindi. That's why I think ganito yung Pilipinas eh. Because we have really a mix of people na impactful yung mga trabaho nila sa gobyerno, and yet they get away with things na pwede mo nang sabihing stupidity. 'Di ba? I mean, for yung mga highly effective people, leaders, and successful leaders, sasabihin nila parang napaka-stupid naman ng reasoning na ganyan. I mean, di ba? Di ba? When you think about it, Hindi pwede. Ano, Yusek yung nagsabi niyan? Totoong Yes, Yusek? si Yusek Hope Libiran ng Nako. DBM. Where did you learn your budgeting, ma'am? Yung isang nire-refer na, binanggit nyo rin kasi po, sir. That's a legal document, ma'am. Yung BICAM report mo kasi reconciliation eh. Hindi pwede Yes. mag-stand yung House lang, hindi pwede mag-stand yung Senate lang. Dito sa itong omnibus motion, yung binanggit nyo, may second provision dito. In case of conflict between the conference committee report and the printed copy of the bill, the latter shall prevail. Okay, so sinasabi po na kung may difference, so yung But not on a blank item.
not on a blank. Correct. So Not on yan blank. po ay malinaw nagre-refer kung halimbawa may Yeah. mga figures na magkakaiba, Yes. mangingibabaw ang bill na pumasa. Kung may difference Pero, to figures yan. oo, Yes. pero ibang usapin kung blanco Iba yan. ang committee report. Kasi hindi po yung difference na nire-reconcile. Ito ay blanco na walang figure. It's missing piece, not incorrect piece. No? Yes. Kung Sid, maganda siguro, baka meron tayong mga kababayan na hindi naintindihan yung buong budgeting process. Medyo Siguro, technical kasi budgeting. Oo. daanan natin. Alam niyo po, ang budgeting ay nagsisimula sa budget call. Sa executive level yan. Ngayon, bawat ahensya ay magpe-prepare ng budget. Even at the agency level, ay minsan maaari nang mag-participate ang mga tao, yung mga stakeholders na nagpa-participate kung ano yung magiging alokasyon sa bawat ahensya. Halimbawa, Department of Agriculture o DPWH. Pero bahagi din po sa pagde-determine kung magkano yung i-allocate sa budget, yung pag-evaluate ng performance. Nagagastos ba nila yung budget na nilalaan sa kanila taon-taon? Ano yung mga priorities na ina-identify nila dito sa budget proposal nila? Kasi dapat consistent yan with our Philippine Development Plan. Yung mga priorities natin, yung economic development natin, anong isusulong natin, nandun po yun. Pati yung performance ng ahensya. Kasi hindi mo pwedeng bigyan ng napakalaking pera, hindi naman pala kayang gastusin. So, bawat ahensya, diba? Absorptive capacity. Yan. So, bawat ahensya na yan, ginagawa yan, no? Yung mga miyembro ng birokrasya, yung mga staff ng government, talagang nagsusunog ng kilay para buuin yan. At ipakita yung performance nila na kayang i-deliver yan. Bubuuin yan, yan na yung magiging tinatawag na President's Budget. Okay. Yung National Expenditure Program o yung NEP. Okay. Yan yung tinatawag na first part of the budget cycle. Yes. So, first part yan, ipapadala na ngayon yan ng Presidente sa Kongreso. Yan ang tinatawag nating NEP. Pagpunta kayo sa DBM website, yan yung ida-download nyo na NEP. Yan yung hindi pa dumaan sa Kongreso. Ngayon, Kong Sid, ikaw na yung mag-explain. Dumating na ngayon sa Kongreso. Kongreso, usually, the executive is given... Wait lang. So, binubura ko lang yung lip balm na nilagay ko kanina para ma-prep yung lips ko, di ba? Para walang mga bitak-bitak dyan sa lips ko. So, buburahin ko lang siya. And then, maglalagay lang ako ng lip liner. And then, my lipstick shade. I'm going to use, asan na ba yung, nawawala na naman siya. Nalaglag ata. Hindi. It's here. Wait lang, guys. Kukunin ko lang before we continue. Okay. This is the lipstick shade that I'm going to use. It's, yung lip liner is from Detail in the shade Baby. And then yung lipstick that I'm gonna use is this one, made from Maybelline. I'm so sorry. From Everbilena, Made Color Lock Lippy in the shade Bear. Malinaw ba? Hindi mabasa. Ayan. In the shade Bear. Okay, continue. And 30 days after the SONA to submit the budget, no, the National Expenditure Program. Then DBM usually submit that to the House because the budget emanates from the House of Representatives, no, budget as well as taxation. So pagdating sa House of Representatives, pagka-receive ng speaker niyan ng SecGen, i-forward yan sa Committee on Appropriations, kung saan ang Committee on Appropriations ang gagawa ng schedule ng hearings at saka if-first reading yan. Usually yung first reading, kinokopya lang yon yung kung ano yung nasa NEP, no? So yun ang ginagawang General Appropriations Bill. So after sa first reading, mag-start na yung committee hearings. Pag na-refer na, so ginagawang committee hearings everyday, ibang hearings hanggang matapos yung hearings, i-approve sa committee level. After sa committee level,
iakyat na yon sa plenary for second reading. Second reading. Second reading, another set of debates doon. So dalawang debate yan doon sa committee level at saka may debate na naman doon sa second reading. Then third reading, yun na yun, parang voting na lang yun, yung sa third reading. Yun na yung final, no? So Final from the na yun. second reading, magkakaroon ng version ang House, magkakaroon ng Senate version. Iba Yun pa. na po yung... Wala. hindi pa. Tapusin muna ng House Okay. ang second reading, then Mm-mm. third reading muna. Bako officially i-endorse sa Senate. That's the usual procedure. Pero tsaka dahil palang aakyat sa Senate. mabagal masyado, ang ginagawa nila doon sa Senate, ang tinatawag budget briefing. Kasi What? hindi pa formal hearing yon. What? Budget what? Tripping? Reading muna. Bako official Hindi. vote reading. Then third, debate na yon sa plenary for second reading. Second reading. Second reading, another set of debates doon. So, Wait. By the way, eto na. Tapos na yung aking makeup look for today. Wait lang. Ayusin ko lang yung aking hair. So, this is the makeup look. Matte yung aking lip for today. Hindi ako maglalagay ng anything glossy for today. And, ayan na yung look ko. So, I used a combination of products na meron ako. And some of these products are or were recently bought. Ano ba? Yeah, I'm just gonna list all the products dun sa description section. And we're just going to end on this part ng kanilang interview, and we'll have a part 2 na lang, medyo matagal pa yung interview ni Prof. Shelo on this with Representative Ungab, but I'm going to schedule na lang another live stream. So live stream naman next time, okay? So anyway, ito yung look ko. What can you say about it? Pwede to if let's say you're going to attend a wedding as a guest, or if let's say you're going to an event, and pwede mong outfit dito, pwedeng nasa earth color yung outfit or black, or ano pa ba? Pwede din siya for I think for event, no? Kunyari, product launch, yung mga ganyan na event, yun, pwede tong look na to. So, if you want to go glam for, let's say, a date night or an event in the evening, what you can do is to a little darker shade of lipstick. Then you can intensify your eye by, if hindi nyo dala yung eyeshadow palette nyo, at hindi nyo madidiinan or makakagamit ng mas darker shade for your eyeshadow, I suggest if you can wear false eyelashes. Or mag-apply na lang kayo ng another third or fourth coating ng mascara nyo if you want to go and do and make it appear more glam for evening date or evening event. And then medyo habaan nyo ng konti yung tungkil sa dulo to make it more glam. Okay? So, yun lang. You can add a little, what do you call this? Gloss or shimmer sa cheek area pag nighttime. Okay? Ako kasi, I don't usually put yung mga highlighters sa cheek dito because I let yung light, I let the light do its work in highlighting yung mga matataas na areas or spots ng face ko for natural highlighting effect. And I didn't contour my nose. Yan, kahit alam kong kailangan ko. Because this is a daytime look naman kasi. So, you don't always have to put your nose line naman. Diba? So, yeah, yan lang. We'll make use of natural lighting for the highlight and contour of the face. But if you need to contour your face, then you
you can use contour shade or bronzer to add depth to your face. Okay? So, yun lang muna right now. Let's end na lang to what they're saying na medyo... Hearings, ay i-approve sa committee level. After sa committee level, iakyat na yon sa plenary for second reading. Second reading. Second reading, another set of debates doon. So dalawang debate yan doon sa committee level at saka may debate na naman doon sa second reading. Then third reading, yun na yun, parang voting na lang yun, yung sa third reading. Yun na yung final, no? So Final from the na yun. second reading, magkakaroon ng version ang House, magkakaroon ng Senate version. Iba Yun na pa. po yung... Wala. hindi pa. Tapusin muna ng House ang second reading, then third reading muna. Bako officially i-endorse sa Senate. That's the usual procedure. Pero dahil mabagal masyado, ang ginagawa nila doon sa Senate, ang tinatawag budget briefing. Kasi hindi pa formal hearing yon. Hanggang na-receive nila officially yung galing sa House, yun na yung official budget hearings nila. Budget briefing. Okay. And then sa Senate. Senado. First reading, second, and third reading. So, iba yung version usually ng House, iba yung version ng Senate. Okay. So, I'm gonna end here na lang muna and continue on my next live stream, okay? Which I will schedule in the most convenient time. But I'll try to keep you posted. So, yun lang muna. What are my learnings from this video so far? So, again, nalaman natin, or at least ako, yung proseso, kung ano yung, paano ginagawa nila from both houses. So, yung House of Representatives and the Senate. Ano yung role nila, ang participation nila, and what happens to the document, yung report, diba? Bago siya dapat mapunta or maiakyat sa presidente for signature or for final signature. So with the blank spaces being there, raised questions, diba? I mean, nakakainis lang for those people who are trying to justify yung lapses nila in their jobs or in what they were supposed to do. Kasi you can hear other people na in the same capacity as them or in the same level of work and responsibilities like them, saying na hindi dapat ganyan yung nangyari. Diba? Yun yung for me as a simpleng mamamayan na may kaartehan, nakakainis malaman na some people would really try to justify and ilusot yung mga pagkakamali nila when there are people who can easily and readily and quickly debunk them. Or pwede sila talagang i-call out. Diba? And yung magko-call out sa kanila, pwedeng sabihin sa kanila in their faces na hindi dapat ganyan ang nangyari kasi ganito ang proseso natin. Diba? Yun yung, for me, yun yung nakakainis dito. And it's nice lang din that we have people like Prof. Shelo making her way to let the people know about this, diba? I mean, she scheduled this interview para magkaroon ng in-depth discussion with the people involved, one of the people na involved sa ganung proseso, di ba? And hindi itong taong kausap ni Prof. Shelo or itong si Rep. Sid Ungab is hindi newbie. Hindi siya newbie or baguhan dun sa ginagawa or and dun sa proseso. Kaya parang as a mamamayan, mapapaisip ka talaga na ba't ganun yung ginagawa nila. And so, with those questions na parang unanswered and then medyo malabnaw yung pag-justify nung iba na hindi pa sabihin talagang nagkamali, diba? Or talagang, syempre, hindi naman nila aaminin yung pagkakamali nila, diba? Or yung kung anong gusto nilang gawin dyan. But, hindi na lang, okay, ayusin na lang natin. Ayusin na natin. Gahol na tayo sa oras, but we can still do something, di ba? So, yun lang.
I with regards to my look, let me know in on the let me know in the description. Let me know in the comment section kung anong masasabi niyo dun sa look ko. I hope yung video ko is malinaw and hindi pixelated because I came back or when I used the the same streaming app that I used to use and naakala ko okay, so I hope maayos siya. And with this look, I'm going to go to my work. My work. Anyway, dito lang naman ako sa bahay. But, yeah, i-wear test na rin natin tong makeup from Strokes again. I used makeup from Strokes Beauty Lab. Maybelline. Ever Belena. Ever Belena na super nai-impress ako sa mga products ng Ever Belena na recently ni-release nila. And I have from the Face Shop, yung brow. Again, Strokes Beauty Lab for my brow mascara. Maybelline for my mascara. Dito. Lash mascara. Mersey for my gel liner. Ayan, very nice. So, once you put it there, once ma-finalize mo na yung kung hanggang saan yung tungkil mo, yung cat's eye mo, waterproof na siya. Okay? So, hindi na siya mag-move yung eyeliner mo. Okay? And of course, this palette from Dior, which I am loving. Another product from Maybelline. And to cap off my makeup, I'm going to use this Fix It or Fix Prep and Prime facial spray to set everything. Okay, wait lang guys. Wait lang. So set na natin for um, longevity. Okay? So para mag-stay all day until nighttime yung makeup natin or yung makeup ko. So antayin lang natin yung matuyo and we're good to go. Remember, itong makeup look ko right now is for daytime. So if you want to still go out in the evening and medyo igaglam nyo lang yung look, just make your eye makeup more intense by yung nga pag-extend ng eyeliner, ganyan, kapalan nyo lang ng konting eyeliner. If you can wear false eyelashes, wear false eyelashes, and then a little darker lip color lang. Okay? Not naman red agad. But a little darker lang. And then that will do. You can also put highlights or highlighters sa cheeks. Then here, sa nose line. And even here. If you want to go on a date night or if you want to attend an event in the evening. Okay? And you want to glam up pa. Coming from this look. That's what you can do. Okay, yun lang guys. Thank you so much for watching. I hope you like this look. I hope you learn a lot from this video. And I hope you know more about our government and our country with this episode. So yun lang. Thank you for watching. Thank you for spending your time with me. Smile always. Until my next live stream. Bye!